Guys, bali di ko na tinanggal ay di ko na pinakita yung pagtanggal para hindi mapahaba yung video natin. Ito na yung tatlong shock pot absorber. Yan. Bali ito guys, yung isa dito, bali na yung spring. Bali dito guys, nahirapan tayo magtanggal dahil busalsal na yung busalsal, kinalawang na yung yung mga screw. Tatlo naman ang lock screw nito guys. Bali gumamit lang tayo ng grinder. Yan guys, yung tatlong kasi wala na, hirap na tanggalin, hindi na makapitan ng flat screw or star screw, kaya kailangan gamitan ng grinder. Guys, yung grinder natin yan. Dito guys, sa pagpalit ng shock pot absorber, yung alamin natin dito kung small size o big size. Ito guys, yan. Susukatin natin yung lock nya, kaya nito guys. Dito tayo magsukat. Kita ba? Ayan. Bali yung sukat niya is 30 mm. Pangalawang sukatin natin, ito yung haba. Ano guys, sa pagsukat. Ayan. Ito. Yan. Meron siyang 80 mm na haba. Okay. Bali ito palagi si partner, dumating na pang night shift Magandang araw guys. Meron pala akong i-share sa inyo na idea. Sakaling magpalit kayo ng spin dryer shock pot absorber, sakaling mali yung nabili natin na shock pot absorber, ano yung gagawin natin kung hindi na pwedeng ibalik o kaya kailangan na talaga ng customer? Ano yung remedyo na maaari nating gawin dito? Ito guys, yung ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng spin dryer shock pot absorber sakaling mali yung nabili natin. Oo nga pala guys, sa pag bili ng shock pot absorber o pag order, ito guys yung titingnan natin. Ito guys yung H type o A type, yung gap nitong dalawang sungay. Ito guys yung titingnan natin, yung gap tsaka yung haba tsaka yung dito sa puwit. Dito guys sa puwit kasi mayroon siyang I type dito. Apat yung sa pag-order. Ito yung titingnan natin na meron siyang titawag na SG at saka BG. Baka malilito kayo guys anong ibig sabihin ng BG at saka SG? Yung BG guys, yung tinatawag na bodyguard, at saka yung SG naman, yun yung security guard. Joke lang guys
mamaya tutuhanin nyo sasabihin nyo sa tindahan na pabili nga ng shock pot absorber na Bodyguard. Yung BG at saka SG, ito yung tinatawag na, pag BG yun ang big gap, yung gap nito guys. Yung SG naman yun yung small gap. Sakaling mali yung order natin, mayroon tayong itong option number 1 at saka option number 2. Yung gagawin natin dito guys, yung option number 1. Panoorin nyo lang guys hanggang matapos yung video kung paano natin gagawin. At saka kung bago ka lang guys na padpad rin sa channel ko, ay huwag mo na rin kalimutan mag subscribe. Tulong mo na rin sa channel ko. Okay, tara guys, papalit na tayo. Sa pagpalit ng spin motor shock pot absorber, ito guys yung una-una nating tingnan. Itong dalawang na to, alamin natin yung sukat nya. Sumunod, ito yung haba, dapat compatible dun sa dating nakakabit doon. Yun ang susukatin natin. Kasi once na yung ipapalit natin mahaba rito, pwedeng sasayad yung spinner basket natin sa labi ng tab. At saka ito naman yung lock nya, kung maiksi or malapad ay mahaba yung maano yung gap nya, hindi rin pwede. Kaya nito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung spinner motor. Ito yung sinasabi ko na lock. Dito yan guys sa dalawang butas na yan, bukod dito sa gitna, dito sa kapitan ng screw. Hindi pwedeng hindi natin ilagay dyan, kasi nagpi-play ito guys pag once na nakapatong na yung dito, once na umandar yung spin motor, umuuga siya, nagpi-play yung tatlong absorber. Kagaya nito guys, mali yan. Ito yung papakita ko guys. Yan. Sakaling makabili kayo ng hindi compatible dito, ano yung gagawin nyo? Kung hindi na pwedeng isauli. Dito guys, meron tayong dalawang option. Unang-una, yung unang option natin, itong dalawang sungay na to guys yung dalawang lock na yan, para dito, kasi hindi siya compatible nga dito sa butas na yan, malaki siya, ay yung nya, gap. Pwede nating tanggalin itong dalawang sungay na yan. Ngayon, pag natanggal na natin yan, ang gagawin natin dito guys, itong dalawang butas na yan, maglagay tayo ng screw. Bali, tatlong screw na siya. Isa sa gitna, dalawa dito sa gilid. Yan, dito. Ngayon, para hindi tayo mahirapan babarinahan natin siya dito. Yan, para maipasok natin yung screw. Kasi kung hindi natin gamitan ng barina yan guys, kasi ito hard plastic to mahirap mag tornilyo dyan.
Yung pangalawang option naman natin, pwedeng hindi natin tanggalin to. Itong dalawang sungay na yan. Dito tayo guys mag-adjust dito. Yan. Dito naman tayo magbarina. Yan. Dito guys, magkabilaan. Para matapat siya dito. Para mapasok itong dalawang sungay na yan. Yan. Butasan natin yan. Na magkasya itong dalawang lock niya. Ito. Okay. Bali, kakabit na lang natin para makita nyo kung paano i-kabit. Okay, tara guys. Bali, ito na guys. Tapos na natin na barinahan. Ito na, kinabitan na natin siya ng screw. Yan. Yan niya ilaw. Yun. Zoom in natin. Yan guys. Yan. Yan. Sa kabila. Ito sa kabila, dalawa pa lang. Ito hindi pa natin nilagyan. Mamaya, lalagyan yan. Ito. Yan. Dito guys, di pwedeng isang screw lang, yung center screw lang ilalagay natin. Kailangan lagyan natin siya magkabilaan. Kasi ito, once na umandar na itong spin motor, nagpi-play siya, gumagalaw siya. Ngayon kung yan lang center screw lang ilalagay mo, maaaring kakalas yung spring. Kasi guys, yung spring ito naka-clip lang dito sa holder nitong ano na to, itong kinapitan natin ng screw. Kaya kailangan talaga lagyan natin ng lock. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakatulong yung video na to sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga nagsisimulang gumagawa ng mga washing, mga dryer.